Empleyado ng Office of the Vice President ang isusunod na gigipitin ng Kamara. Eto nga no, kakasuhan daw ang mga, hindi daw kasi talagang totoo. Kakasuhan po ang mga empleyado ng Office of the Vice President dahil hindi natuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto, pinakamalapit, may umiyak na. May isa nang umiyak. Si Chihuahua umiyak. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaso sobrang kapal na ng mukha ng administrasyon ngayon kaya wala na silang pakialam diyan. Yung ano nga lang yung ginawa nyo sa KOJC, 3 yung namatay doon, ni butil ng bulaklak, hindi man lang ninyo tinulungan. Di sorry Naan kung na isama ko sa topic yun, pero alam nyo yung 3 namatay doon, hindi man lang walang pakialam ang administrasyon doon. Sa halip nga ngayon, pati nga yung pati nga yung tawag dito, pati nga yung mga inaresto nila noon ay parang kakasuhan na. Yan ang naririnig ko Oo, so grabe talaga. Grabe pagka kapal ng muka ng administrasyong Marcos. Ito po, panoorin natin. Kaugnay naman sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Graft and Matapos corruption. Speaking of graft and corruption, tangina. Yung DOJ DILG 500 million ng confidential fund. Yung mga congressman na yung mga nagpataw ng kaso na yan, ang lalaki din ng confidential fund na yan. Lalong-lalo na, paulit-ulit tayo, lalong-lalo na sa confidential fund ng speaker at lalo na sa Pangulo. So yun ba hindi mo maituturing na hindi mo pwedeng anuhan ng graft and corruption? Saan gagamitin yung 4.5 billion na confidential fund device ni Marcos Jr.? Baka ito na yun. Sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education, no? Habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa confi funds. Sinita rin ng komite ang hindi pagsipot ng bise sa mga pagdinig sa Kamara at pagbibigay niya ng travel clearance sa mga tauhang inimbitahan noon sa mga pagdinig. Nasa Malaysia ngayon ang bise. Sisikapin natin makuha ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Lupit, grabe. Oo, ang tindi nun, biruin nyo. Yung mga taong hindi naman na mga empleyado lamang, no, ay gigipitin at sasampahan ng kaso. Oo, samantalang yung mga talagang lehitimong maituturing mong na talagang lumabag sa batas, katulad na lang yan nila Franz Castro, diba? Ang dami pa dyan, hindi nila ma-aksyonan. Nakatutok lang talaga sila. Ito, panibago na naman, confidential fund, back to normal na naman sila. Confidential fund, ayan may magreklamo na naman. Grabe, ang lupit nyo talaga. Kakaiba. Iba na talaga. Iba talaga yung sistema sa gobyerno natin ngayon. Basta ikaw ay alam nilang kakampi ng Vice President, talagang isasama ka sa panggigipit nila. Alam nyo, nakakalungkot lang yung ganyang sistema, kasi biruin mo yung mga yan nagtrabaho lang. Nagtrabaho lang yan nagtatrabaho lang sila ng maayos, 'di ba? At yung confidential fund na yan, paulit-ulit na rin na
inexplain ng mga bihasa mapatungkol sa politics, hanggang ngayon hindi nila maintindihan. Empleyado ng Office of the Vice President ang isusunod na gigipitin ng Kamara. Ito nga kakasuhan daw ang mga, hindi daw kasi talagang totoo. Kakasuhan po ang mga empleyado ng Office of the Vice President dahil hindi natuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito, pinakamalapit, may umiyak na. May isa nang umiyak. Si Chihuahua umiyak dahil hindi natuloy ang kanilang hangarin na mapatumba, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe grabe yung mga pangyayari talaga kahapon. Talagang umaatikabong bakbakan. At doon natin nalaman na kung sino talaga ang mga hudas, mga pwedeng humudas kay Vice President Sara Duterte. Obvious naman, kitang-kita naman kahapon. Yung mga iba nga, katulad na lang yan, ang pinuputakti na naman ngayon ng mga netizen ay itong si Win Gatchalian, na dati pala itong pinroklama ni Vice President Sara Duterte. Inendorso ni Vice President Sara Duterte itong si Win Gatchalian. Tapos isa po siya sa panglima, the Voltes 5. Oo, sa Voltes 5, isa po siya sa member ng Voltes 5 na mga parang humadlang. Kasi kagustuhan po kasi ng mga senador ay ibalik sa Congress yung usapang impeachment, kaya kasi una-una minadali nila at wala talaga sa ayos yung paglakad or paghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon 18 nang bumoto, favorite number ko yun dahil birthday ko. Tsaka swerte yung 18 na yan, mas obvious naman Kaya yun nga so yun nga talagang maraming nabuko. Oo, may mga isa pa to, si Grace po, si Binay at si Win Gatchalian, si Nisa, si Pimentel, tsaka si Risa, obvious naman na kasi. Pero yung tatlo na yan nga yung mga pinuputakti ngayon sa at talagang nakilala na ang kanilang totoong budhi. Budhing maitim na may pagkakulay violet. Hindi ko akalain na pati si Grace po masasama dito sa Voltes 5 na to. Oo, talagang nagulat din sila. At isa nga dito si Win Gatchalian na inendorso ni Vice President Sara Duterte nung tumakbo itong senador. So ito nga ibinansagan din na pang number 4 sa mga mangga. Oo, dumadami na sila Oo, nakakabuo na sila ng isang grupo. At ayun na nga grabe ang bakbakan po nga kahapon dahil dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ako po, goods din po yun na ibalik yun doon. Dahil para sila din naman ng talagang wait lang palakpakan po natin si Alan Peter Cayetano. Sobrang galing. Grabe. Iba talaga utak, iba talaga ang galing ni Senator Alan Peter Cayetano. Dito natin talaga siya napakinabangan. Tsaka matagal-tagal din kasing hindi kumibo ito. Hindi ito nag-react sa mga issue ng mga Duterte. Siguro ilan lang, hindi siya masyadong nagre-react. So ngayon ipinakita niya yung suporta niya para kay Vice President Sara Duterte. Pero ang ganda po, ang galing ng talagang ang napakatalino ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya yung about kay Robin, kay Bato, siguro sa susunod na yun yung muntik silang magkasuntukan. So ano nga ba ang dahilan? Gagawa natin ang bukod na video yun. Samantalang dito muna tayo sa unang umiyak. Ayan si Chihuahua ang unang umiyak. Sila Franz Castro kaya? Nagrarally kaya walang interview. Nagrarally. So dito
Eto na naman sa as usual, sasabihin na naman nila to na paglabag na naman sa batas. Etong ginawa ng Senado, anak ng teteng, hindi kayo na. Tayo na, kapag kayo yung gagawa ng katarantaduhan, okay lang sa batas. Kapag iba ang gumawa ng nasa tama naman yung kanilang ginawa, sasabihin nyo labag sa batas. Tigil-tigilan mo nga kami, chihuahua. Ewan ko, ba't nanalo pa to, no? Oo, ba't nanalo pa to doon sa ano? Iba talaga kapag malakas ang kapit mo eh. Okay, panoorin natin. Ito po ay maliwanag na paglabag Wow. ng saligang batas. Oh. Dahil wala naman po sa mandato Oh. ng mga senador ang mag-file at mag-desisyon sa ganitong klaseng mga motion. Anong walang karapatan na magdesisyon? Ano kayo? Kayo lang ang meron? Mas mataas kayo sa Senado? Tatarantaduhan. Anak ng teteng, ginawa mo naman tanga yung ginawa mo naman tanga ka eh. Ginawa mo namang kasing boplak mo yung mga senador, tsuwa. Wala, kapag kayo pwede, pag sila bawal. Ang galing, no? In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. How do you feel about that? Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Ah. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya dito sa Totoo lang ngayon, alam mo yung demokrasya. Oo. Alam mo ngayon yung demokrasya, ah. Ngayon, alam na nila kung ano yung demokrasya. Ang galing, no? Ang galing. Oo, kapag talagang hindi pumapabor sa inyo ang pagkakataon, sasabihin nyo, labag sa konstitusyon, labag sa demokrasya, binali ang batas. Pero kapag kayo yung gumagawa kapag sa inyo pumapabor yung pagkakataon, okay lang, walang paglabag sa batas. Walang pagsira sa konstitusyon, walang pagsira sa demokrasya. Ang galing, palakpakan nitong mga kupal na to. Hindi, dapat pala kupal. Sir, pero pupunta pa ba kayo sa Senate o hindi na yung tuloy yung ganong plano sana? Sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan kung ano ang aming susunod na mga hakbang. Will you bring this to Senate sa Supreme Court? Is there a grave abuse of discretion? Wala pa po kaming napag-uusapan. Ngayon pa lang po kami magkikita-kita at pag-uusap. Siyempre, additional meeting yan. Kaso ang kawawa dito, eto siyempre kakagising ko lang. Ayan na naman yung panaginip ko. Ang malupit dito, parang sa panaginip ko, magkakaroon na naman ng additional na tigwa 150. Diba nung nakaraan, marami naman nagsabi niya, hindi lang naman ako na magkakaroon ng tig 150 million sa kada congressman. Panaginip ko lang naman yun, pero yung iba sinasabi talaga nila yan. So ngayon, parang mag-a-additional. Naku po, ubus na naman ng pera natin yan. Wala na naman na tiba na naman. Ito alam nyo ito kung sakali man na totoo yung 150 million sa mga congressman, alam nyo mas pabor sa kanila to. Kasi additional talent fee. may talent fee pa kayo Kung ano mga susunod na hakbang na gagawin po ng House. Ang punto ni Senator Bato, may problema sa internal rules. Nung nilabag niyo daw yung 1-year ban, 4 na impeachment complaint. I-report niya daw yung tatlong complaints. Alam po ninyo, dapat na nagpo-question yan yung defense, hindi po yung senator judge. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. Wow, alam mo pala yun Kung makikita po ninyo, ito po ay naisaad na may precedent na po tayo dyan sa mga dating kaso po ng impeachment at ito po yung sinabi ni walang iba po kundi si Senate President Juan Ponce Enrile. Kasi ninindigan kayo, sir, na walang mali sa proseso ng pag-send. Wala pong mali, lahat po ng nasa rules Pag sa kanila walang mali no? ay sinunod po namin. Constitutionally sound.
not involved? Yes, wala po. Oo. Bakit daw nagtagal, sir? Yun yung tinatanong nila. Well, unang-una hindi naman po nagtagal dahil pumasok naman po sa 10 session day period. Kita mo, sinungaling ka. Anong hindi nagtagal eh, halos magti 3 months na nakatenga yan sa inyo. Tapos nung idinala nyo yan sa Senado, tsaka nyo sila minadali. 'Di ba? So ibig sabihin wala sa proseso. Kasi nga, yan ay isang diversional tactic na kapag nasa alanganin ng kondisyon yung mga bossing nyo, tsaka nyo yan gagawin yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tigilan nyo kami. So kaya nga po ito po mga usapin na to, dapat dati pa po yan tinanong. In fact, nag-file na po ng petition yung depensa. So wala pa po kaming natatanggap o ang impeachment court ng TRO regarding po dito. Bakit po sila nagdidesisyon tungkol dito? Sir, ano kahihinatnan nito? Ay, shoutout sa mga 18 na senador na pumayag na ibalik sa Congress ang issue ng impeachment. So may tinatanong si Jewel Chihuahua na kung bakit daw pinakailaman nyo, bakit daw parang tinatawag dito, lumabag daw kayo sa batas. So sagutin niya yung mga senador. Ito pa naman si Joel Chua, ang pinakamatalinong attorney sa kasaysayan ng Pilipinas at pinakamagaling na congressman sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang makakatalo dyan. Kahit si Speaker Martin Romualdez nasa kalingkingan lamang ng kanyang tuhod yan. Kalingkingan ng tuhod. Itong impeachment complaint. Sa ngayon na kami naninindigan na ito ay nandiyan pa rin at tuloy pa rin. Mamaya po pag-usapan po. Nandyan naman yun. Hindi naman nawala yun nandyan pa rin. Hindi naman nawala yun. Nawala ba? Ibinalik nga ni isa inyo. Hindi kasi ganito yung mga banateros, no? Kaya ibinalik yun ng Senado kasi nga wala sa proseso, wala sa ayos na proseso yung ginawa nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At pangalawa, napakahina po ng kanilang ebidensya na ibinabato para i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ngayon, wala namang kasalanan dito ang Senado kasi ibinalik sa kanila at doon iayos nila yung proseso at babalik naman din ulit yun sa Senado. So magkakaroon ulit ng pangalawang trial dyan mapatungkol dyan sa impeachment na kung hindi ako nagkakamali. Ulitin ko, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, so andyan naman yung impeachment. So kagaya ng sinabi ni Romualdez, tapos na yung trabaho ng Senado. So back to you. Ang galing ng Senado, no, ibinalik, isinampal kay Martin Romualdez yung sinabi niya kamakailan lang na dugay daw, katugay, dugay daw, dugay. Na tapos na daw trabaho nila, so gampanan na lang daw ng Senado yung trabaho nila. So ngayon, back to you. So ngayon, tapos na ang trabaho ng senador, ng mga senador, gampanan nyo ulit yung trabaho nyo. Ay, naku po, no. Grabe na talaga. Samantalang dito tayo, wait lang ha. Ano ba to? Tingnan ko nga to. Ito. Oo, ay dito ba yan? Ito yung mahirap dito. Ito yung mahirap dito. Kagaya, malapit sa issue ng BICAM report. No, kasi ang sa BICAM report, ang idinidiin doon yung mga tinatawag na parang empleyado doon sa mga gumawa nung BICAM report na yon. So dito naman, dahil hindi nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang tututukan naman ng administrasyon ngayon ay yung mga empleyado. Anong kinalaman ng mga empleyado? Ito yung mahirap sa atin No, alam nila na ito yung kahinaan ng mga Duterte. Alam nila yan, ito yung kahinaan ng mga Duterte na ang ugali ng mga Duterte, ayaw nilang may madamay ng mga inosente. Okay na sila yung balahurain mo. Okay na sa kanila na sila yung siraan mo. Pero wag lang yung mga taong ginagampanan lamang yung kanilang trabaho. Kagaya ho nito, yung mga tauhan ng Office of the Vice President. Basahin po natin ha. Ang nakalagay, Vice President Sara Duterte at ilang tauhan niya
pinapakasuhan ng komite o komite Bisaya Kamandong ng komite ng Kamara kaugnay sa issue. Oh, ano ba yung issue na yun, no? So, ito ay back to normal na naman tayo at bumalik na naman ng Kamara sa usapang confidential fund. Anak ng teteng, kakasuhan nyo yung mga inosenteng empleyado ng Office of the Vice President. Pero yung mga tauhan ng Office of the President na meron lamang na 4.5 billion na confidential fund, hindi nyo magawan ng paraan ni hindi nyo nga masita. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman ito. Sige, ganito, kung talagang may paglabag or may questionable dyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte at kakasuhan nyo yung mga tauhan, edi dapat ganun din sa Office of the President. Para patas, 'di ba? Walang hindi ka may tuturing na one-sided. Kaso sobrang kapal na ng mukha ng administrasyon ngayon kaya wala na silang pakialam diyan. Yung nga lang yung ginawa nyo sa KOJC, 3 yung namatay doon, ni butil ng bulaklak, hindi man lang ninyo tinulungan. Di sorry kung na isama ko sa topic yun, pero alam nyo yung 3 namatay doon, hindi man lang walang pakialam ang administrasyon doon. Sa halip nga ngayon, pati nga yung mga inaresto nila noon ay parang kakasuhan na. Yan ang naririnig ko Oo, so grabe talaga. Grabe kapal ng muka ng administrasyong Marcos. Ito po, panoorin natin. Kaugnay naman sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Graft and Matapos corruption. ang investigasyon, Speaking of graft and corruption, tangina. Yung DOJ DILG 500 million ng confidential fund. Yung mga congressman na yung mga nagpataw ng kaso na yan, ang lalaki din ng confidential fund na yan. Lalong-lalo na, paulit-ulit tayo, lalong-lalo na sa confidential fund ng speaker at lalo na sa Pangulo. So yun ba hindi mo maituturing na hindi mo pwedeng ng graft and corruption? Saan gagamitin yung 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr.? Baka ito na yun. sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education, no? Habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa Confi funds. Sinita rin ng komite ang hindi pagsipot ng bise sa mga pagdinig sa Kamara at pagbibigay niya ng travel clearance sa mga tauhang inimbitahan noon sa mga pagdinig. Nasa Malaysia ngayon ang bise. Sisikapin natin makuha ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Lupit, grabe. Oo, ang tindi nun, biruin nyo. Yung mga taong hindi naman na mga empleyado lamang, no, ay gigipitin at sasampahan ng kaso. Oo, samantalang yung mga talagang lehitimong maituturing mong na talagang lumabag sa batas, katulad na lang yan nila Franz Castro, diba? Ang dami pa dyan, hindi nila ma-aksyonan. Nakatutok lang talaga sila. Ito, panibago na naman, confidential fund, back to normal na naman sila. Confidential fund, ayan may magreklamo na naman. Grabe, ang lupit nyo talaga. Kakaiba. Iba na talaga. Iba talaga yung sistema sa gobyerno natin ngayon. Basta ikaw ay alam nilang kakampi ng vice president, talagang isasama ka
sa panggigipit nila. Alam nyo, nakakalungkot lang yan yung ganyang sistema, kasi biruin mo yung mga yan nagtrabaho lang. Nagtrabaho lang yan nagtatrabaho lang sila ng maayos, 'di ba? At yung confidential fund na yan, paulit-ulit na rin in-explain ng mga bihasa mapatungkol sa politics, hanggang ngayon hindi nila maintindihan. 'Di ba? Kaya nga ito sana nga sige, bago ko muna sabihin yan, dito muna tayo. Eto, hindi kumibo. Eto, ex-Defense Chief Gonzales Marcos Jr. walang ginagawa para ayusin ng WPS issue. Yan, panoorin natin to. Malinaw na posisyon. Ganito inilarawan ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa tumitinding tensyon sa South China Sea. Samantala, may payo rin si Gonzales sa Kongreso. Kung ano ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni Almar Forzuelo. Ang issue sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ay isang komplikado at sensitibong usapin na may kinalaman sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangan itong pagtuunan ng seryosong atensyon ng mga mataas na opisyal ng bansa, lalo na ang Pangulo, dahil sa ilalim ng saligang batas, ang Presidente ang Chief Architect ng Foreign Policy. Pero ayon kay Norberto Gonzales, dating kalihim ng Department of National Defense, sa eksklusibong panayam ng SMNI News, kaya lalong umiinit ang tensyon ay dahil halos wala umanong ginagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ayusin ang problema. Hindi balinaw ang posisyon ng presidente natin. Pa nga halos hindi sa committee vote sa issue na yan. Kaya kung presidente ang titingnan natin, hindi malinaw kung anong direksyon natin tungkol sa China. Maliban dito, binigyan din ni Gonzales na base sa 1987 Constitution ng Pilipinas, malinaw na dapat isinusulong ng Pangulo ang isang independent foreign policy. Pero ang problema, ayon sa kanya, wala umanong matibay na paninindigan ng kasalukuyang administrasyon sa usaping ito. Wala na, yun ang mahirap Walang posisyon ng ating Pangulo. Matatanda ang gumulong sa Kongreso ang investigasyon sa umano'y fake news tungkol sa South China Sea na inalmahan ng political analyst na si Professor Ana Malindugoy. Ayon sa kanya, mas nararapat ipaubaya ang isyong ito sa Department of Foreign Affairs dahil ito raw ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa diplomasya. Kaugnay nito, may payo si Gonzales sa Kongreso upang matamo ang respeto hindi lang mula sa China kundi sa buong mundo. Ay dapat importante yan. Kasi makakatulong ng malaki yan sa pakikipag-ugnayan natin sa China. Makakatulong ng mabuti kung hihingin tayo ng tungkol sa larangan ng depensa na tulong sa mga iba't ibang bansa. Kasi kailangan may respeto sa atin Ako naniniwala na kapag sinimula natin sanayan ng ating mga kabataan, ay kaganda ang image natin sa daigdig. Yun na nga paano magkakaroon ng respeto ang China sa Pangulo ng bansang Pilipinas kung tayo mismo nga di natin siya nire-respeto. Paano naman din kasi re-respeto na ganyan yung nakikita mo, 'di ba? Awang-awa nga kami, awang-awa nga ako sa mga mangingisda dyan dahil sila talaga yung naapektuhan dyan. Yun ang hindi nakikita ng administrasyong Marcos. Kasi yung West Philippines Sea na yan, yung WPS issue na yan, talagang sumisentro yan ay isang isa sa mga diversional tactic nila or propaganda laban sa mga Duterte. Kaya yung sinasabing ayusin or aksyonan ng gobyerno, hindi nila gagawin yan kasi nga ginagamit lang nila yan para ipangbato sa mga Duterte. O pustahan tayo bukas sa Makalawa, meron na namang issue mapatungkol dyan, lalo't na dismiss na yung impeachment or ibinalik na ng Senado ang impeachment doon sa Kamara. Diba? So ngayon nga, nabuhay na naman nga yung confidential fund Pati nga yung mga tauhan, kakasuhan na. So lahat ng yan ay isang propaganda lamang ng administrasyon laban sa mga Duterte. Gusto nila yan Yan talaga din yung kanilang strategy na wag silang maubusan ng pang-diversion sa totoong issue na nangyayari sa Pilipinas.
So yung ano na yan, yung WPS na yan, ang talagang lubos na naapektuhan dyan ay yung mga kababayan natin na mga mangingisda. Sila talaga yung lubos na naapektuhan dyan at talagang naghihirap sila ngayon at may ano naman tayo dyan, may ebidensya naman, 'di ba? Na sunog nga yung mga congressman doon. Hinimok nila yung mga mangingisda, pinatawag nila. Akala nila babaliktad o akala nila ilalaglag ang mga Duterte, pero doon sila nagulat. Kung sino po yung mga nakapanood dyan. Nagulat yung mga congressman na nagsalita, yung isang mangingisda na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya po kaming nangingisda dyan. Malaya po kaming nakakapang hanap buhay dyan. Pero ngayon, nung panahon ni Marcos Jr., doon na nagkaleche-leche. Na tipong nandun pa lang kami sa kalagitnaan, tinataboy na kami ng mga Chino, ng mga Chinese, 'di ba? So doon masakit sa part natin 'yon na ginaganon yung mga kababayan natin. Paano naman kasi? Unang-una, imbis na makisama or imbis katulad lang kasi kadalasan talaga utak talaga gagamitin mo pagdating sa mga ganitong issue. Hindi puro pride tsaka tapang lang. Alam naman natin na matapang ang mga Duterte. Alam natin na sobrang buo ang loob ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ginawa niya dyan ay ginamitan niya kasi talaga ng utak. Pinakisamahan niya ang China, kinaibigan niya para yung mga kababayan natin, para yung mga kababayan natin ay malayang makapangisda diyan sa WPS na yan. Diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? So yung ginawa, pero hindi porket na nakisama ay ibig sabihin na may binenta, hindi ganoon ha. Walang ganoon. Walang usapang ganoon na porket nakisama si Pangulong Duterte may binenta na. Una-una, kung binenta yan ni Pangulong Duterte, kagaya ng patuloy nilang ibinabato sa mga Duterte na nagbenta or binenta yung ano bang tawag yung West Philippine Sea na yan, hindi sana ngayon kinuha na ng China yan. Una-una, wala tayong palag doon kapag ginera tayo ng hindi sa pangmamaliit ha, hindi sa pangmamaliit sa bansa natin, pero sa laki ng China, isa yan sa mga kinakatakutang bansa sa buong mundo. Kaya kung talagang binenta ni Pangulong Duterte yan, hindi sana kinuha na ng China yan. 'Di ba? Kaya lang naman nandiyan ngayon na wala naman dati yan kasi nga etong pangulo ng bansa puro lang bunganga. Puro bunganga, puro parinig sa China. Ngayon nabuisit yung China. So yan ang ginawa sa naapektuhan ba ang gobyerno? Bumaba ba ang mga bilihin, nawalan ba ang krimen sa Pilipinas? Hindi. Ang kawawa dito, yung mga kapwa natin Pilipino na napapakinabangan yung West Philippine Sea na yan. Samantalang dati malaya sila dyan. So dito lumalabas na talagang walang pakialam. Walang pakialam itong administrasyong Marcos sa mga talagang nasasakupan niya. Dahil kung may pakialam siya, dyan pa lang sa usapang West Philippine Sea na yan, dapat nakisama na lang siya sa China. Dapat hindi totaling yung porket nakisama kay bibigay mo na yun. Hindi ganon. Yung tipong katulad lang nung ginawa ni Pangulong Duterte, dapat ipinagpatuloy niya lang yun. Kasi kung may dapat ba tayong isipin na naguda sa bansa, unang-una yung issue na yung West Philippine Sea na yan sa mga Aquino pa. 'Di ba? So talagang may 'di ba? Na balita pa nga yung about kay Trillanes. Yung binisto siya ni Enrile, kung matatandaan nyo. O binisto siya ni Enrile na ba't ka nakikipagkita sa China? Sino ang na bakit ikaw anong mo doon, anong papel mo doon? So sinabi ni Aquino na ako ang nagmando na kausapin ni Trillanes yung na yan, so China na yan. So doon pa lang, panahon pa lang ng administrasyong Aquino ni Noynoy Aquino, talagang may nangyayari ng kababalagan. Tapos nung naging administrasyon
administrasyong Duterte na, ang ginawa ng administrasyong Duterte, sumabay lang sila sa Agos pero walang tinatawag na binenta or ibinigay yung West Philippine Sea na yan. Diba? So ganun ho yun, no? So mabalik naman ho tayo doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte doon sa issue ng confidential fund at kinasuhan nga yung mga empleyado doon. Alam nyo, siguro ngayon na siguro yung pagkakataon para ilabas ni Vice President Sara Duterte yung tinatawag na white envelope at yung video record na tumawag sa kanya si Lisa Araneta Marcos. Pagkakataon na yun kasi ano na to grabe na ultimong yung mga inosenteng tao ginigipit na, no, hindi na involved na pati yung mga simpleng mga ordinaryong empleyado lamang ng Office of the Vice President. So ako siguro mas maganda siguro na samahan niyo po ako na kumbinsihin si Vice President Sara Duterte na dapat niya nang ilabas yung ebidensya na pinangahawakan niya kay Lisa Araneta Marcos na talagang yun dapat ang ilabas niya, yung tinatawag na white envelope, at may video nga doon at may tao pa na involved doon. Kasi sa panahon ngayon na katulad niyan, alam naman natin ng strategy ng administrasyon na gigipitin yung mga miyembro or yung mga empleyado at yung mga nakapalibot kay Vice President Sara Duterte para nga magipit. Kasi ang purpose naman ito, ito halimbawa, pag kinasuhan, pag natuloy ang kaso na yan, talagang maisampa yan o nakasampa na nga ata Ang papalabasin dyan ng Congress, kasalanan niya ni Vice President Sara Duterte. Bakit kayo nakasuhan? Ba't namin kayo kinasuhan? Kasalanan niya ni Vice President Sara Duterte. Ganun yung papalabasin nila dyan. Nakasalanan ni Vice President Sara Duterte, ba't nakasuhan yung mga empleyado ng Office of the Vice President? Ano lang kasi, alam nyo, kaya Congress, hindi nyo kami masisisi bakit namin kayo nababanatan ng mga vlogger kasi kayo one-sided. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatan niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi.
ba? Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.